Magandang araw po. Ako po si Elmera at gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hanggang ngayon, kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan. Nangyari ito noong taong 1977 sa isang liblib na baryo sa may bahagi ng Visayas. Lumaki ako sa piling ng Lola Shona, ang nanay ng tatay ko. Si inay naman, si Rosa, anak ni Lola. Madalas nasa bayan para maglako ng gulay, kaya kami lang ni Lola ang madalas magkasama sa bahay. Maliit lang ang bahay namin, gawa sa kahoy at pawid, pero maayos at malinis. Sa paligid, puro maisan at sagingan lang ang makikita. Sa likod ng bahay namin ay may makapal na gubat na madalas pinamumugaran daw ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Tahimik lang ang buhay namin noon hanggang isang araw, isang aso ang biglang dumating. Hindi ko alam kung saan galing, basta paggising ko isang umaga, may nakahiga na sa ilalim ng papag namin. Kulay itim na aso, mapula ang mga mata at parang marunong tumingin ng direkta sa tao. Medyo natakot ako kaya agad kong tinawag si Lola. "La, may aso sa ilalim ng papag." "Huwag mong palayasin yan, apo. Kaibigan niya ni Lola." "Kaibigan? Saan galing yan?" "Huwag ka nang magtanong, Elmer. Bigayan sa akin kagabi. Sabi niya, aalagaan ko daw. At pati ako aalagaan niya." Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ni Lola. Nasabi niya. Pero dahil bata pa ako noon, hindi ko na masyadong inintindi pa. Ang mahalaga lang, sabi ni Lola, hindi raw dapat galitin ng aso. Pinangalanan niya itong Itim. Sa mga unang linggo, parang normal lang naman si Itim. Tahimik, hindi nangangagat, at laging nasa tabi ni Lola. Pero habang tumatagal, napapansin kong iba ang kilos ng asong iyon. Hindi kumakain kapag araw. Paggabi na lang siya lumalabas. Minsan, naririnig kong tahol niya parang boses ng tao. Malalim, mabagal, at parang may laman ang bawat ungol. Isang gabi habang nag-iigib ako ng tubig sa poso, napansin ko nga may nakatayo sa gilid ng gubat. Parang tao pero nakayuko at sa tabi niya, si Itim nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng takot yung naramdaman ko, pero parang biglang nanigas ang mga tuhod ko. Pagbalik ko sa bahay, agad kong sinabi kay Lola, "La, may nakita ako sa gubat, parang tao kasama si Itim." "Huwag mo lang pansinin yon. Kaibigan lang yun ni Itim. Hindi ka naman niya sasaktan." Napakunot noo ako. Kaibigan ng aso? Pero sa tono ni Lola, parang normal lang sa kanya yun. Kinabukasan, napadaan si Nardo, kapitbahay namin. May dala siyang saging at nang makita niya si Itim, agad itong umatras. "Lola Shon, saan galing yung aso nyo? Parang may kababalaghan." "Bakit naman, Nardo?" Nakita ko yan kagabi, nasa likod ng bahay namin, humuhukay sa lupa. Paglapit ko, nawala bigla. Tapos yung lupa, mainit pa." Tahimik lang si Lola. Tinignan lang niya si Nardo, tapos ngumiti ng tipid. "Huwag ka nang makialam sa hindi mo naiintindihan," sabi ni Lola. Pagkasabi niya noon, tumahol si Itim, isang tahol na halos parang sigaw ng lalaki. Napaatras si Nardo at hindi na muling bumalik ng ilang araw. Lumipas ang mga linggo. Minsan may mga manok na nawawala sa mga bahay ng kapitbahay. Tuyong-tuyo na parang sinipsip ang dugo. Laging gabi nangyayari, at sa tuwing umaga, may maririnig kang mga chismis na parang iisa lang ang pinagtutungkulan, ang aso ni Lola Shona. Pero si Lola, parang walang pakialam. Tahimik lang, laging nakaupo sa upuan sa harap ng bahay. Hinahaplo si Itim na parang anak. Minsan nga, nakikita ko pang kinakausap niya ng pabulong ito. "Mamayang gabi ha, huwag kang lalayo. Alam mo na ang gagawin mo."
Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya, pero ramdam ko, hindi iyon ordinaryong utos. Hanggang isang gabi, nagising ako sa kakaibang ingay. Parang may humahaplos sa dingding ng bahay. Dahan-dahan pero may lakas. Pagtingin ko sa labas, may anino sa likod ng pawid. Parang tao, pero mahaba ang mga daliri. Si Itim, nakatayo sa may pinto, nakatitig sa labas, tahimik. Pagkatapos noon, narinig ko ang boses ni Lola, pabulong, parang nakikipag-usap sa hangin. Oo, dala mo na ba? Mahina, halos hindi ko marinig. Pero oo, pero kailangan ng kapalit, yun ang narinig ko. Alam ko, bukas ng gabi, sabi pa ni Lola. Nang marinig ko yun, halos di ako makahinga. Sino yung kausap niya at ano yung kapalit? Kinabukasan, napansin kong wala si Lola sa bahay. Sinabi ni Nanay na pumunta lang daw sa gubat para mag-ipon ng kahoy. Pero nang dumating si Nardo, bago magtanghali, may dala siyang balita. Elmer, nakita ko si Lola mo kaninang madaling araw nasa ilog. Kausap ang 3 lalaki pero nung lapitan ko biglang nawala lahat. Si Lola na lang ang naiwan, parang walang nangyari. Simula noon, hindi na ako mapakali. Tuwing gabi, lagi may maririnig ng mga yapak sa paligid ng bahay. Minsan may humahaplo sa bintana at tuwing susubukan kong sumilip, si Itim lagi ang makikita ko. Nakatitig sa akin, parang gusto akong paalisin. Hanggang sa dumating ang gabi ng kakaibang ulan, malakas pero may halong amoy bulok na lupa. Nang gabing yun, nakita ko mismo kung gaano na kabigat ang nangyayari sa amin. Gabi ng malakas na ulan, halos hindi ko marinig ang ingay ng bubong sa lakas ng bagsak ng tubig. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isa akong narinig. Isang malalim na ungol mula sa labas. Hindi ungol ng aso, hindi rin tao. Parang pinaghalo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lola Sean mula sa labas ng bahay. Itim, dahan-dahan lang. Huwag mong hahayaang makita ka, sabi ni Lola. Napatigil ako. Bakit nasa labas si Lola sa ganitong lakas ng ulan? Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sa ilalim ng kidlat, nakita ko si Lola. Nakasuot ng lumang saya, nakatayo sa tapat ng gubat, basang-basa sa ulan. Katabi niya si Itim, pero hindi na ito mukhang aso. Mas malaki na ito ngayon, halos kasing taas ng tao. Ang mga mata ay pula at ang katawan ay parang humahaba tuwing tatamaan ng kidlat. May narinig akong tunog, parang mga pakpak na malalaki. Pumapaspas sa hangin. Pagtingala ko, may mga itim na anino sa ere. 3, 4. Hindi ko mabilang. At lahat sila nakapalibot kay Lola. Nadala mo na ba ang alay, Sean? Boses na mula sa ere. Oo, wag lang kayong gagalaw dito sa baryo. Yan ang usapan. Tumahol si Itim, pero hindi na iyon tahol. Boses ng tao na may halong halakhak. Halos mapatras ako mula sa bintana. Nagtakip ako ng bibig, baka marinig ako. Isa pa, Sean. Isang bata pa lang. Isang dugo ng lahi mo. Tapos magiging isa ka na sa amin. Dagdag ulit ng boses. Hindi ko kaya. Apo ko siya, sagot ni Lola Sean. Wala kang pagpipilian. Pagkasabi noon, tumama ang kidlat sa may gubat. Pagsilip ko ulit, wala na ang mga anino. Si Lola na lang, nakaluhod yakap si Itim. Kinabukasan, tahimik lang si Lola. Parang walang nangyari. Pero ako, hindi na mapakali. Hindi ko alam kung ano talaga yung nakita ko. Bangungot lang ba? O totoo? Ilang araw ang lumipas. Normal lang sa umaga pero tuwing gabi, pumabalik ang kakaibang mga tunog. Si Itim, laging nakatambay sa ilalim ng bahay. Pero minsan,
Naririnig kong umaakyat ito. Oo, umaakyat. Minsan nagising ako dahil parang may mabigat sa dibdib ko. Pagdilat ko, si Itim ang nakadagan sa akin. Pero hindi na ito aso. Parang tao pero may mahahabang kuko. Mabalahibo at ang muka, halo ng aso at matanda. Humihinga sa mukha ko, malamig ang hininga. "Lola, tulong!" sabi ko. Agad kong narinig ang yabag ni Lola. Nang buksan niya ang lamparahan, biglang nawala si Itim. Wala man lang bakas ng paa pero mabigat pa rin ang dibdib ko. "Apo, huwag ka nang matakot. Sinusubok ka lang niya." Anong sinusubok, La? Halos hindi ako makahinga eh." "Pagsanay ka na, hindi ka niya gagalawin. Mahalaga ka sa kanya." Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero mula noon, lagi akong takot matulog. Isang gabi, dumating si Nardo, nanginginig, basang-basa sa ulan. "Elmer, si Rosa yung nanay mo. Nakita ko sa may sapa. Parang sinunggaban ng hayop." Nawala ako sa sarili. Agad akong tumakbo palabas kahit pinigilan ako ni Lola. Sa may sapa, nakita ko si Nanay Rosa nakahandusay sa putikan. Buhay pa pero halos wala lang dugo. Sa tabi niya, may mga bakal na kuko na naiwan sa lupa. Parang sa aso pero sobrang laki. May narinig akong humahagigik kanina sa gubat. Parang babae pero malalim ang boses, sabi ni Nardo. Tumingin ako kay Lola pero umiwas siya ng tingin. Si Itim tahimik lang sa tabi niya pero ang mga mata nakatingin sa diretso sa akin. Kinabukasan, hindi na gumising si Inay. Walang dugo, walang sugat na malalim, pero parang kinuha ang kaluluwa. At simula noon, nagbago si Lola. Hindi na siya lumalabas sa umaga. Tuwing gabi nakikita kong lumalakad siya papunta sa gubat. Kasunod si Itim. Minsan may dalang supot, minsan wala. Kapag bumabalik siya, palagi may marka sa braso. Mga kagat at gasgas pero parang hindi niya iniinda. Dumating ang araw na hindi ko na kinaya. Sinundan ko siya. Madaling araw. Buwan lang ang ilaw. Sumunod ako hanggang sa may malalim na bahagi ng gubat. Doon nakita ko silang muli. Si Lola, si Itim, at mga nilalang na hindi ko mapaliwanag. Mapuputla, mahaba ang buhok, at ang mga mata puti. Nakapalibot sila kay Lola. Panahon na. Ang aso mo, hindi na aso. Tagapangalaga mo na siya, sabi ng nilalang. Kunin niyo na ang hinihingi niyo. Basta wag si Elmer. Pagkasabi niya noon, naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Isang malamig na kamay, mahaba ang kuko. Paglingon ko, isa sa kanila, nakangiti, may ngipin na matutulis. Tumakbo ako pero sa bawat hakbang, parang humahaba ang gubat. Hindi ako makatakas. Naririnig ko si Itim, tumatahol pero halakhak ang kasama. Pagkagising ko, nasa bahay na ako. Si Nardo ang nagbuhat sa akin. Sabi niya, nakita niya akong nakahandusay sa daan bago mag-umaga. Pero si Lola Shon, wala na. Hindi na bumalik. Hanggang ngayon kahit lumipas na ang maraming taon, minsan napapanaginipan ko pa rin yung tahol ni Itim. Minsan naririnig ko pa rin sa labas ng bahay ang kaluskos ng kuko sa lupa kapag malakas ang ulan. At tuwing may dumadaan na itim na aso sa labas, hindi ko maiwasang mapaisip, baka hindi lang basta aso yun. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na naging pareho ang lahat. Simula nang mawala si Lola Shon, araw-araw ay parang may malamig na hangin na bumabalot sa paligid ng bahay. Tahimik na ang gabi pero yung tahimik na parang may pinagtatakpan. Minsan kahit walang hangin, maririnig ko pa rin yung malalim na huni ng aso sa di kalayuan. Yung boses na alam kong kay Itim.
3 araw matapos mawala si Lola, dumating ang mga tanod ng baryo. Pinatawag ako ni Kapitan Doro para tanungin tungkol sa pagkawala ni Lola. Elmer, sigurado ka bang sa gubat mo huling nakita ang lola mo? Opo, Kap. Sinundan ko siya noon eh. May mga kasama siya, mga aninong tao. Hindi ko po maintindihan kung ano yun. Anino? Baka mga tulisan lang yan. Pero sabi ng ibang taga-baryo, may naririnig silang kakaibang iyak gabi-gabi sa may gubat. Alam mo ba yun? Hindi po eh. Pero mula nung nawala si Lola, gabi-gabi may humahaplos sa dingding ng bahay namin. Napatingin si Kapitan sa akin, tapos tumangulang. Pero sa mata niya, halata kong hindi siya kumbinsido. Parang alam niya na may ibang naganap, pero ayaw niyang aminin. Kinagabihan, dumalaw si Nardo. May dalang bigas at kaunting ulam. Sabi niya, parang hindi ko raw isipin ang nangyari kay Lola. Pero habang kumakain kami, napansin niya nga may kumakaluskos sa ilalim ng bahay. Elmer, may daga ba kayo? Wala. Simula noong nawala si Itim, wala nang lumalapit na hayop dito. Sabi ni Nardo. Pareho na kaming napatingin sa sahig. May tunog ng kuko na kumikiskis sa tabla. Paikot-ikot lang. Dahan-dahan kong binuksan ang lamparahan at tumingin sa ilalim ng sahig. Wala akong nakita pero may amoy ng lupa, basa at mabaho. Parang bulok na karne. Baka bumalik yung aso, Elmer. Sabi ni Nardo. Imposible yun. Kasama yun ni Lola nung gabi bago siya mawala. Paano kung bumalik lang mag-isa? Sagot ni Nardo sa akin. Pagkasabi niya noon, bigla kaming nakarinig ng mahina pero malinaw na tahol sa labas. Hindi normal ang tunog. Parang humahalakhak na malalim. Halong galit at tuwa. Tumayo si Nardo. Agad niyang binuksan ang pinto. Pero wala siyang nadatnan. Hangin lang at yung maitim na bakas ng paa sa putikan. Kinabukasan, may mga manok na naman ang nawawala sa bahay ng kapitbahay. Yun ay kay Aling Pina. Sabi niya, may narinig daw siyang naglalakad sa bubong ng bahay nila kagabi. Pero pagtingin niya, asong itim lang ang nakita niya sa dilim. Kakaiba yung asong yon, Elmer. Yung mata niya parang apoy at nung tumalon siya, hindi man lang bumagsak sa lupa. Parang nakalutang lang. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Pero bawat gabing lumilipas, lalong nagiging mabigat ang pakiramdam sa paligid. Lalo na kapag malapit na ang kabilugan ng buwan. Noong gabi ng kabilugan ng buwan, nagpasya akong magbantay. Nasa loob ako ng bahay, may dalang bolo. Habang binabantayan ang bintana, tahimik ang paligid maliban sa ihip ng hangin. Pero bandang hating gabi, narinig kong may humaplos sa pinto. Dahan-dahan, parang tinutukso lang ako. Elmer, apo! Napatigil ako. Boses ni Lola Sean, malumanay pero malamig, parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero malinaw na malinaw kong narinig. Lola, ikaw ba yan? Walang sumagot pero narinig ko ulit ang mga yabak. Mabigat, dahan-dahan. Nilakasan ko ang loob ko. Binuksan ko ang pinto. At doon ko siya nakita. Si Lola Sean, nakatayo sa gitna ng dilim. Basang-basa, walang tsinelas at ang mga mata. Itim ang paligid at purong puti sa gitna. Sa tabi niya, si Itim. Pero hindi na aso. Ang katawan niya ay parang tao na gumagapang at ang mukha ay nagsasanga sa gitna. Kalahating aso, kalahating babae. Lola, anong nangyari sa'yo? Apo, halika rito. Uwi na tayo. Naghihintay na sila sa gubat. Sino sila? Ang mga kaibigan ko. Sila ang nagbigay sa akin ng buhay. Habang nagsasalita siya, napansin kong nagbabago ang balat niya. Nagiging kulay abo.
parang natutuyo. Si Itim naman dahan-dahang tumayo sa dalawang paa. Ang mga kuko niya mahahaba at ang dila mahaba at kumikintab sa liwanag ng buwan. Lumayo ka! Lola, hindi ikaw yan! Huwag kang matakot, Apo. Pinoprotektahan ka lang ni Itim. Kukunin ka rin nila para hindi ka na maghirap. Tumakbo ako pabalik sa loob. Isinara ang pinto at sinandal ang mesa. Pero mula sa labas, narinig ko na ang pagkamot ni Itim sa pader at ang boses ni Lola na parang dalawang tao ang sabay-sabay na nagsasalita. Buksan mo ang pinto. Nasira ang kandado, kaya tinakpan ko ng upuan. Pero sa bandang likod ng bahay, may narinig akong tunog ng mga kuko sa bubong. Umakyat sila. Narinig kong gumagapang sa pawid, parang mabigat na hayop. Binuksan ko ang bintana at tumalon ako palabas. Tumakbo ako papunta kina Nardo. Sumisigaw habang may dala pa ring bolo. Nardo, buksan mo! Si Lola, hindi na siya tao! Pagbukas ni Nardo ng pinto, nakita niya ang mga bakas ng paa sa lupa. Malalaki, basang putik at sa dulo ng mga marka, may mga dugo. Elmer, pumasok ka! Huwag kang lalabas! Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Sumilip ako sa labas at sa liwanag ng buwan, nakita ko si Itim na nakatayo sa gitna ng daan. Nakatingin sa akin. Sa likod niya si Lola, nakalutang ng bahagya. Hawak ang isang sanga ng kahoy na parang may dugo sa dulo. Elmer, sumama ka na sa amin. Ikaw na lang ang kulang. Tumakbo ako papasok. Sabay sara ng pinto. Si Nardo kinuha ang kanyang itak at sabay kaming nagdasal. Buong gabi naming naririnig ang pag-ungol at pagkamot sa paligid ng bahay. Hanggang sa pumutok na ang araw, sakalang tumahimik ang lahat. Pag umaga lumabas kami. Walang bakas ng dugo pero sa lupa may marka ng paa. Simula noon nagpasya kaming lumipat ng bahay sa may bayan. Pero minsan, kapag umuulan at malakas ang hangin, naririnig ko pa rin yung tahol ng aso sa malayo. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero minsan, may bumubulong sa akin tuwing gabi. At sa tuwing naririnig ko yun, bigla na lang lalabas ang itim na aso sa dilim. Tahimik lang, nakatingin, parang nagbabantay, parang naghihintay. Mula noon gabi-gabing may naririnig ang mga taga-baryo na tahol at iyak na sabay. Minsan sinasabing may nakikita silang babaeng nakaputi sa may sapa at may kasamang malaking aso nakatayo sa gilid ng sapa. Lumipas pa ang ilang mga linggo. Sa baryo namin parang wala nang gustong dumaan sa lumang bahay ni Lola, ang dati kong tinitirhan. Ang dati puno ng tanim na bulaklak, ngayon puro tuyong damo at mga dahong kulay abo. Wala ring lumalapit sa balon sa likod ng bahay dahil sabi ng mga bata, may aninong babaeng nakasilip doon tuwing gabi. Isang hapon na, habang nag-aayos ako ng lambat sa tabing sapa, nilapitan ako ni Mang Pedro. Kahit halatang mahina pa. Elmer, may kailangan tayong puntahan. May nagsabi sa akin kung saan huling nakita ang lola mo. Naglakad kami papunta sa dulo ng sityo, sa bahagi ng kagubatan na halos hindi na dinadaanan. Doon may matandang kuweba, malapit sa ilog. Dati bawal daw pasukin dahil tinitirhan ng mga engkanto. Paglapit namin, malamig na hangin agad ang bumati. May amoy ng basang lupa at bulok na dahon. Sa may bungad ng kuweba, may nakasinding kandila. 3 kulay puti. Dito raw siya pumupunta dati, sabi ni Mang Pedro na isang albularyo. Bago pa siya magkaroon ng aso. Dagdag pa niya. Pagpasok namin, naroon ang mga lumang gamit, lumang banig, mga dahon ng saging na tuyo at sa dingding may nakasulat na kakaibang mga simbolo. Parang sinaunang letra pero iba, may hugis ng alon at bituin.
Biglang napatingin ako sa dulo ng kuweba. May tila altar na gawa sa bato. Sa ibabaw may maliit na lalagyan na parang bao ng nyug, puno ng buhok ng aso at pinatuyong dugo. Yan ang pinagmula ng sumpa. Nag-alay si lola mo ng dugo niya para mabigyan siya ng kasama. Ang binigay sa kanya, isang alaga ng engkanto, isang bantay sa hangganan ng mundo ng tao at nila. Lumapit ako sa altar at sa mismong likod nito may nakita kong ukit, larawan ng babae na may hawak na aso. Sa ilalim may nakasulat, at ang nakasulat doon ay ganito: ang magtatangkilik ng aking alaga ay di kailanman magiging mag-isa. Napakapit ako sa braso ni Mang Pedro. Ibig sabihin buhay pa si Lola? Baka hindi na siya tao, Elmer. Kapag kinuha na ng engkanto ang kaluluwa, nagiging tagapagbantay ka na rin. Bigla naming narinig ang yapak mula sa labas ng kuweba. Mabagal, mabigat, parang paa ng hayop pero parang may kasamang tunog ng tsinelas. Huwag kang kikilos, bulong ni Mang Pedro sabay saboy ng asin sa pinto ng kuweba. Pumasok ang malamig na hangin at kasabay nito isang tinig, mahina pero malinaw. Ah, Pedro, ikaw pala. Elmer, bakit niyo ako hinahanap? Lumabas mula sa dilim si Lola, pero hindi na siya tulad ng dati talaga. Maputla na talaga ang balat niya, ang mata niya ganun pa rin. Sa tabi niya ang malaking aso, si Itim, pero mas malaki, mas mabangis ang itsura. Lola, bumalik na po kayo. Umuwi na tayo sa baryo. Ngumiti siya ng marahan. Hindi na ako pwede, Elmer. Dito na ako kasama nila. Wala akong sakit. Wala akong gutom. Si Itim, regalo nila sa akin para hindi ako malungkot. Ikaw ba? Ayaw mo bang sumama sa amin? Sabi ko sa'yo, ikaw na lang ang kulang. Sabi pa ni Lola. Engkanto ang nagbigay sa'yo, Lola. Hindi yan kaibigan. Niloloko ka nila. Biglang umihip ang malakas na hangin, sabay sabog ng mga kandila. Huwag mo silang lapastanganin, sabi ni Lola. At sa isang iglap, nakita kong nagbago ang muka niya. Humaba ang dila, tumalim ang ngipin. Hinila ko ni Mang Pedro palabas ng kuweba. Habang tumatakbo kami, naririnig ko ang kaalulong ng itim na aso. Mahaba parang daing ng tao. Nang lumingon ako, nakita kong sinusundan kami ng anino. Tumatakbo sa ibabaw ng lupa na parang walang paa. Pagdating namin sa sapa, sabay kaming tumalon sa tubig. Pagsilip ko sa pampang, wala na sila. Si Lola, si Itim, lahat. Tangi ang liwanag ng buwan ang naiwan. Pag-uwi namin sa baryo, sunod-sunod ang pagkakasakit ng mga taga roon. Laging sinasabing may bumibisita sa mga bahay tuwing hating gabi. Babae daw na may kasamang aso, humihingi ng tubig. Ilang buwan matapos yun, tuluyan ng gumuho ang bahay ni Lola. Pero ang nakapagtataka, kahit wala na yun, gabi-gabi pa rin tahimik na umiiyak ang aso sa ilalim ng buwan. Pagkalipas ng ilang taon matapos noon, pumunta ako sa Maynila para magtrabaho sa pier. Madalas akong magbuhat ng mga sako ng isda at yelo. Pero gabi-gabi, pag uwi ko sa barong-barong na tinutuluyan ko, hindi ako pinapatulog ng mga alaala dahil tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, naririnig kong muli ang tinig ni Lola at sinasabi niyang, "Bantayan mo sila, Elmer. Huwag mong hahayaang makalimutan ang pangako." Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin noon pero isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, may nakasalubong akong matandang lalaki sa kanto ng Delpan. Suot ang kupas na barong at may dalang baston. Nakatingin siya ng diretso sa akin. "Elmer." "Po, kilala niyo po ako?" tanong ko.
Ngumiti lang siya. Huwag mong kalimutan ang iniwan nila sa'yo. Bago pa man siya matanong, may dumaan na jeep. Pagtingin ko muli, wala na siya. Naiwan lang sa sahig ang buhok ng aso. Kulay itim, maikli at parang sunog. Mula noon sunod-sunod ang panaginip ko tungkol sa baryo. Sa panaginip laging nasa may sapa ako. Sa kabilang dulo naroon si Lola. Nakaupo sa bato. Sa tabi niya si Itim. Nakahiga. Tinitignan lang nila ako, walang imik. Pero sa paligid may mga ilaw na kumikislap. Maliliit na liwanag na parang mga mata sa dilim. Paggising ko may pawis ako sa buong katawan at laging may amoy ng lupa ang hangin sa kwarto ko. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula kay Nena. Pinsan kong naiwan. Maikli lang ang nilalaman. Ang nakasulat doon ay ganito: Kuya Elmer, bumalik ka na dito. May kakaiba na naman sa baryo. May mga asong itim na lumilitaw tuwing gabi at sinasabing may nakikitang matandang babae sa tabi ng balon. Kinabukasan hindi na ako nagdalawang isip. Umuwi kaagad ako. Pagdating ko, sinalubong ako ni Nena sa terminal. Halata sa mukha niya ang kaba. Kuya, kahit mga bata ayaw nang lumabas paggabi. Sabi nila may babaeng umiikot tuwing hating gabi. Yung iba nakikita raw si Itim sa labas ng bahay. Tahimik lang ako habang naglalakad kami pa uwi. Pagdaan namin sa dati kong tinuluyan, napansin kong may asong nakatayo sa gilid ng daan. Itim, payat at may berdeng mata. Hindi ko alam kung siya ba talaga yon, pero naramdaman ko nanigas ang katawan ko. Kinagabihan, nagpa siya akong bumalik sa lumang bakuran ni Lola. Bitbit ko ang lampara at isang rosaryo. Habang papalapit ako sa lugar, naramdaman kong bumibigat ang hangin. Lalong lumakas ang mga kuliglig, tapos biglang natahimik. Sa gitna ng damuhan naroon ang lumang balon, pero sa pagkakataong ito, may nakatirik na mga kandila sa paligid. Parang may nag-alay. Lumapit ako at napansin kong may maliliit na batong nakaukit na mga titik. Nang basahin ko, ang nakasulat ay, sa bawat alagang iniwan, may bantay na magbabalik. Sabay narinig ko ang yapak sa likod ko, mabagal, mabigat. Nang lumingon ako, nandoon na naman si Itim. Pero ngayon hindi siya mukhang mabangis, tahimik lang siya. Nakaupo at nakatingin sa akin. Itim, si Lola nasaan na siya? Sabi ko rito. Umungol siya ng mahina, tapos tumingin sa direksyon ng kagubatan. Sinundan ko ng tingin sa ilalim ng buwan. Nakita kong may babae, nakaputing bestida, mahaba ang buhok at may hawak na lampara. Si Lola, nakangiti. Salamat at bumalik ka. Nilapitan ko siya, pero humakbang siyang patras. Ang alaga ko hindi na alipin ng engkanto, pero kailangan mo siyang tulungan para makatawid. Paano, Lola? Ano bang dapat kong gawin? Naguguluhan ako. Dati sabi mo, kailangan kong sumama sa'yo. Tumuro siya sa balon. Tulad ng sasabihin ko sa'yo noon-noon pa. Huwag ka nang magtanong pa. Ibalik mo kung saan siya kinuha. Hindi ko maintindihan pero sa ilalim ng balon may tila kumikislap na liwanag. Dahan-dahan kong inilapit si Itima. Umupo siya sa gilid tapos tumingin sa akin. Sa mga mata niya, parang may luha. Salamat, bulong ni Lola habang dahan-dahang naglalaho ang anyo niya. Kasabay nito unti-unting lumubog si Itim sa liwanag ng balon hanggang tuluyang nawala. Pagkatapos nun biglang sumabog ang liwanag. Napaiktad ako at napatakbo pa atras. Pagmulat ko wala na ang balon. Tinakpan na ito ng lupa, parang hindi na ito umiral pa. Umaga na nang makabalik ako sa bahay. Tahimik ang paligid, parang walang nangyari. Pero ramdam kong may nagbago. Ang bigat sa dibdib ko nawala. Lumipas ang ilang araw at mula noon, hindi na muling nakita ng mga taga-baryo ang babaeng nakaputi o ang asong itim. Bumalik ang sigla ng lugar,
nagkaroon muli ng mga tao sa paligid. Pero isang gabi bago ako muling bumalik sa Maynila, habang nakaupo ako sa harap ng bahay, may narinig akong mahina, pamilyar na tahol sa may malayo. Hindi nakakatakot, parang paalam. Ngumiti lang ako at tumingin sa langit. Paalam, Lola. Paalam, Itim. Sana matahimik na kayo. Mahina kong sabi sa aking sarili. At sa kalayuan, may dumaan na simoy ng malamig na hangin. Ang mga dahon ng puno parang tinapik ng kamay. At mula sa taas ng bundok, tumunog muli ang huling alulong ng aso. Mahinahon, malungkot, pero payapa. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.